content na ating itatampok sa pagkakataong ito ay kakaiba na kinakailangan natin ng malawak na pangunawa patungkol sa bagay na ito. Ang paglalantad sa nakagigimbal na katotohanan sa paglitaw ng tinatawag na bagong ayos sa mundo o tinatawag na New World Order. Atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Hindi na bago sa ating kaisipan ang patungkol sa New World Order na tinatawag na ito ay iniuugnay sa mga grupo na katulad ng Illuminati at Freemasons na ang New World Order ay matagal nang pinagpaplanuhan mula pa sa panahon ni President Ronald Reagan na napakalaki ng role ng United States patungkol sa bagay na ito. Dahil makikita rin natin ang mga senyales ng patungkol sa New World Order sa $1 bill. At kung ating mapapansin, mga kaibigan, sa mga pagkakataong ito, ang New World Order ay inuugnay sa One World Government, One World Currency at One World Leader na may kinalaman sa sinasabing 666 na binabanggit din sa libro ng Apokalipsis. At kung ating mababasa ang Apokalipsis, may dalawang halimaw na gagawa ng napakalaking hakbang patungo sa layuning ito. Ang halimaw na mula sa karagatan at ang halimaw na mula sa earth na tinatawag na Beast at Image of the Beast na ito ay inuugnay sa pangkahalatang sistema ng United States of America at maging ng Europa, partikular ang Vatican City. Dahil nakakaroon ngayon ng napakaraming summit, isama pa dito ang World Alliance of Religions, kabilang na rin ang Unity of Religions, ang pagkakaisa ng ekonomiya, ang napakaraming treaty, napakaraming unions ng iba't ibang bansa, mga summit patungkol sa pagkakaisa at peace ang ipinapanukala ngayon sa ating mundo na binabanggit sa banal na kasulatan sa unang Thessalonica 5:3, if they said peace and safety, then sudden destruction will come. Sa likod ng sarado at tinatago sa mga koridors ng kapangyarihan, isang lihim na grupo ng mga maimpluwensyang tao na mahigit pa sa imahinasyon na yaman at kapangyarihan ay nagtakda na ng plano upang itatag ang isang pandaigdigang gobyerno. Ang bagong ayos sa mundo, kung papayagang magtagumpay, ay maaaring sirain ang mga pundasyon ng demokrasya, individual na kalayaan at pambansang kasarinlan. Gayon na rin ang lahat ng relihiyon ay magkakaroon na rin ng centralized at magiging isa na rin ito. Ang mga arkitekto ng nakagigimbal na agenda na ito ay nag-aangkin na ang isang sentralisadong pandaigdigang otoridad lamang ang makakatugon sa pinakamahalagang isyu ng mundo, pagbabago ng klima, economic inequality at geopolitical na mga konflik. Ngunit ang mga paraan ng kanilang pangangasiwa para makuha ang pandaigdigang pagkakaisa ay kasing nakagigimbal ng mga problema na inaangkin nilang lutasin. Ang mas surveillance at konsepto ng privacy ay nasa ilalim ng panganib habang pinapaigting ang surveillance ng New World Order na isang organisasyon lang ang may hawak nito. Kabilang na dito ang ating mga smartphones na nakikita nila kung ano ang ating ginagawa araw-araw. Alam nila kung ano ang binabrowse mo sa iyong net at subconsciously tayo ay napapasailalim sa kanilang mga kontrol. Bukod dito, binabantay nila ang media na nagbibigay ng malaking impluwensya sa isang propagandang machine sa New World Order. Ang impormasyon ay maingat na inuukit at nilalabas upang kontrolin ang narrative at manupulahin ang opinyon ng publiko. Ang ilusyon ng pagpili sa proseso ng demokrasya ay nawawasak habang ang mga lider ng bayan ay sumusunod sa tugtugin ng hindi nakikitang mga nagtuturo. Sa paglipas ng panahon, habang binubura ang malupit na hakbang ng kontrol, ang mundo ay dapat magising sa nakagigimbal na katotohanan ng New World Order na hindi na isang malayong hinaharap na dystopia, kundi isang masamang puwersa na nakakapit sa mismong pundasyon ng ating pag-iiral. Ang oras na mag-resist ay narito na, bago ang nakakilabot na pangitain ng bagong ayos sa mundo ay maging isang di maiiwasang katotohanan na kung ating mapapansin, mga kaibigan, ang nagkakaisa na relihiyon, mga bansa, ay pinapahinog ang isang lihim na agenda, ang pagkakaroon ng New World Order na makikita natin sa Hollywood. Ang mga pelikula patungkol sa isang sistemang nagkokontrol sa mga tao na katulad na lamang ng Hunger Games na subconsciously ipinapaabot sa atin
ang mga pangyayari sa inaharap at kinokontrol nila ang buong masa na sumunod sa kanila, na ito'y hahantong sa pagpipili kung ang ating susundin ba ay ang batas ng ating Panginoong Diyos o ang batas ng tao. At very crucial ang puntong ito sapagkat kung tayo ay papasakop sa gobyerno ng ating Panginoong Diyos ay susunod tayo sa 10 utos. Ngunit iipitin nila ang ating loyalty sa ating Panginoong Diyos na magbibigay daan sa sinasabi ng Revelation 13 verse 17 na binabanggit dito, at walang maaaring magtinda o bumili malibang siya'y may tatak ng pangalan ng halimaw o bilang ng katumbas ng pangalan yun. Kaibigan, kailangan natin dito ng karunungan dahil ang umiiral na Antikristo ay bumabangon upang itatag ang One World Government, ang New World Order. At hindi ito isang hoax, ito ay katotohanan base sa banal na kasulatan. Ang tanong ay, kanino ang iyong loyalty? Sa ating Panginoong Diyos ba o sa mga gawa-gawang batas ng tao na hindi sumasang-ayon sa batas ng Diyos? Nasa iyo ang pagpapasya. Unang mga taga-Tesalonica 5 verse 1-3. Maging handa sa pagdating ng Panginoon. Mga kapatid, hindi na kailangang isulat ko pa sa inyo kung kailan magaganap ang mga bagay na ito, sapagkat alam na ninyo na ang pagdating ng araw ng Panginoon ay tulad ng pagdating na magnanakaw sa gabi. Kapag sinasabi ng mga tao, tiwasay at panatag ang lahat, biglang darating ang sakuna. Hindi sila makakaiwas sapagkat ang pagdating nito'y tulad ng pagsumpong ng sakit ng tiyan ng isang babaeng manganganak. Kaibigan, ang ating Panginoong Diyos ay malapit nang dumating, na katulad ng isang magnanakaw na hindi natin alam kung kailan ito mangyayari. Ngunit alam natin mga kaibigan na malapit na ito, at nawa ang ating loyalty sa pagkapit sa mga batas ng ating Panginoong Diyos ay siyang ating lamang susundin. Sapagkat pinabanggit sa John 14 verse 15, kung ako'y inyong iniibig ay susundin niyo ang aking mga utos. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo'y manalangin. Ama naming banal, mga Panginoon naming Diyos, kami po'y lubos nagpapasalamat sa inyo sa inyong pong pagmamahal sa amin at ipinapaabot sa amin ang mga katotohanan ito upang maihanda, Panginoon, ang aming mga sarili sa nalalapit na pong pagdating nyo. Tulungan kami, Panginoon, na makita ang mga hangarin ng kalaban na kumakaaway sa inyong batas. At nawa, Panginoon, ay tulungan kaming matugunan ang aming pong pangangailang espiritual na sundin ang inyong mga kagustuhan, lalong higit ang inyong pong batas, sapagkat inyong pong sinasabi na ang tunay na nagmamahal sa inyo ay ang mga tao at mga anak po ninyong sumusunod sa inyong mga kagustuhan, lalong higit ang inyong mga batas. Purihin ang aming Panginoong Diyos at salamat po sa patuloy na pag-aalaga at paggabay sa amin patungo sa tunay na kaligtasan, kapayapaan at kaligtasan na masusumpungan lamang po namin sa aming Panginoon Jesucristo mula ngayon at magpakailan pa man. Ihanda ang iyong bayan sa malapit na po ninyong pagparito. Patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, pagkat ito aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.